Emotion. Part 4 na po tayo. How emotion become causes of disease. Fear. Pensiveness and worry injures the mind and the spirit. When the spirit is injured, fear may run wild. When sadness agitates inside, it injures life. Joy is scattered the spirit out of its residence. So, di ba yung mga parang nawawalan sa sarili, joy is scattered, so yung heart nila yung affected. Worry obstruct chi so that it stagnates. Kaya yung minsan may mga cyst, may mga bukol-bukol kasi sobrang worries nila, hindi na nagpo-flow ng maayos yung blood natin, nag-stagnate na yung mga iba-iba pang mga nandun sa daluyan ng ating ugat. So, anger causes loss of self-control. Fear swipes the spirit away. Fright and pensiveness of the heart injures the spirit. And worry of the spleen injures the intellect. Diba? Kaya minsan, pag masyado ka nag-worry, hindi ka nakakapag-desisyon ng tama. Sadness of the liver injures the ethereal soul, which may cause manic behavior and mental confusion. There is contraction of the sinews. Sinews, yung mga natin, may mga hugpungan natin. The hypochondrium cannot be raised. So, pwedeng sumakit yung sa may part ng dibdib mo. The hair withered. The joy of the lung injures the corporeal soul. When the corporeal soul is injured, there is manic behavior. And the yin cannot reside. So, pag may siya na yung po yung mga nawawala sa sarili, ang kakaroon ng problema ay yung kanilang corporeal soul. Hindi na nag-stay dun sa iyong heart. Nawawala na siya. Then the skin become heated leather. Yung pag nagda-dry na yung skin mo, yan, affected yan. Dahil yan ay function ng lungs para magkaroon ng moisture yung ating mga skin. Anger of the kidneys injures the willpower. When the willpower is injured, it affects the memory and does not remember what they said. Kaya di ba may mga tao nakakalimot na. So yung willpower nila ang may problema dun dahil humihina na ang kanila kidney. So nakakaramdam din sila dyan ng lower back ache. Hindi lang mga tumatandang nakakaramdam nito, pati yung ibang mga bata pa natin pasyente, nakaka-encounter tayo ng ganyan. Inability to bend or extend the back, yung hindi makayuko, or yung mga hair withers, fear injures the essence. Yung kasi yung jing essence natin, yan ay manang enerhiya na nakalagay sa kidney natin nung mula nang isinilang tayo. So kung dahil sa mga takot natin, nagagamit yan. Kaya yung function ng kidney, para yung bone mo pangalagaan, para yung hair mo hindi maglagas, hindi niya magagampanan. Kaya nagkakaroon ng mga injured bones, withered hair, yung mga nalalaglag, Then the 5 yin organs that store the essence should be injured. Yung 5 organs natin na pangunahin, heart, liver, spleen, kidney, and kasi ang pangunahin na nagbibigay din ng enerhiya dyan ay yung jing essence na nakatago dun sa kidney mo. Kung problematic ng kidney mo, hindi na siya makapag-release ng energy para dalhin sa different organs. If they are yin deficiency result and from this qi deficiency, therefore when needling, one should observe the patient in order to know the condition of the essence. So, yung mga nag-acupuncture, dapat ina-observe yun, yung condition. Mind, ethereal soul, corporeal soul, makikita mo dun to sa attitude ng tao. And whether they have been preserved or not. Kung yan ay tama ba pag nagde-decision siya, pag kinakausap ko siya, may katuturan ba yung sinasabi niya? Yan. Makikita mo, kung hindi na tama, alam mo na yung organ na may problem. Kaya hindi mo sisisin yung tao, ay nasisiraan ng ulo. Kasi pala may problem ng internal organ niya. Yun. The liver stores blood, yung atay natin ang nag-iimpact ng dugo, and blood houses the ethereal soul. So kung konti yung in-impact niyang dugo, doon nakaba yung ethereal soul para i-direct yung ating pag-isip ng pag-desisyon. When liver qi is deficient, there is fear.
And when full, anger. So kung kulang ang enerhiya ng ating liver, makakaramdam tayo ng takot. At kung sobra, galit ang nararamdaman. Yun. The spleen stores nourishment. And this houses the intellect. So yun yung spleen, ang in-house niya yung ating katalinuhan, yung ating intellect, yung mga pagdidesisyon. When spleen is deficient, the four limbs are weak. Yan yung mga hilutin natin na ba't ang hihina ng bat kamay, spleen ang may problema. And there is an imbalance in the five yin organs. When full, kung full daw, there is abdominal distension. Mararamdaman nyo, matitigas yung mga tiyan nila. And menstrual and urinary problem. The heart stores the blood vessels and this house the mind. So kung ang heart ay deficient, magkakaroon siya ng kalungkutan. When full, insistent laughter, yung tawa ng tawa. So excess condition yun ng heart. The lungs stores qi and this houses the corporeal soul. Sa Chinese medicine yung qi energy ito. So yung lungs, ang houses niya ay yung corporeal soul. So kung ang lung ay deficient, kung kulang ng enerhiya, nakakaroon ng pagbabara sa inyong mga ilong, muscle obstruction. Kung full naman, nagkakaroon siya ng breathlessness and feeling of tightness. Yung mga nahirapang huminga, nahirapang mabibigat ang dibdib. The kidney stores the essence and this houses willpower. So when kidney is deficient, there is collapse. When full, distension and five yin organs are not at peace. Ayan po ano, yun yung diagram natin. So effect of eternal disharmony on emotional state according to chapter 8 ng book ng Spiritual Access. So ang liver, siya ang namamahala sa pag-imbak ng blood. Ang tawag na sa spirit ay hun. So kung empty ang hun, nagkakaroon ng fear. Kung full, nagkakaroon ng galit or anger. Sa heart naman, siya ang namamahala sa ating blood vessel. Yung spirit niya ay Shen. So kung kulang, kung may empty, sadness, nakakaramdam siya ng pagkalungkot. Kung sobra-sobra naman yung chi, nagkakaroon ng full, tawa siya ng tawa. Laughter. Sa spleen naman, ito yung pangunahing namamala sa nourishment ng buong katawan natin kasi yung mga kinain natin sa nagda-digest. So ang spirit ay G. Kung empty, ang mararamdaman ay mahinang mga kamay at yung five sang disorder, yung ating mga internal organ mismo natin. Kung full ang energy niya, sobra-sobra nagkakaroon ng distension, menstrual and urinary disorder. Pag lang naman, lungs, siyang namamala sa buong chi o energy ng katawan natin. Ang spirit na tawag ay pu. So kung empty, nagkakaroon ng mga pagbabara sa ilong, nasal obstruction. Kung full naman, nagkakaroon ng parang breathlessness, hirapang huminga o nawawalan siya ng hininga. Sa kidney, siyang namamala sa mga essence, yung mga manang enerhiya natin. Ang tawag sa spirit ay Shi. So kung empty, nagko-collapse yung tao. Yan. Kung full, makakaramdam siya ng distension at yung five sang natin, yung organ na sang ay nagkakaroon ng disorder. Yung sang organ, ito yung mga natin, internal organ. So, thank you po for your attention.